Pitong kayamanan. Nang ahas kang saktan ng ina ko, hinahanap mo ang kamatayan mo. Kinhin, gising ka na. Pitong kayamanan, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kinhin, Lolo. Lolo, ganito na ba talaga ang ayos ng silid na ito? Sabi ng guro, ang ayos ng silid aklatan na ito. May mali, hindi maganda. Tapos inayos niya ito. Dati, naroon ang lola mo. Tapos ang tatay mo naman. Bigla-bigla na lang silang umalis at iniwan ako. Buti na lang at buhay pa kayo ng apo ko. Kung hindi, mawawala na ang angkan natin. Talagang wala nang susunod na henerasyon. Lolo, huwag po kayong malungkot, Lolo. May nakasabit na salamin sa kwarto. May mga nakapaskil na larawan ng mga hayop sa dingding. May nakasabit na kampana sa pintuan na nagkulong ng mga kaluluwa. Malinaw na may malaking patibong dito. Isang patibong. Ang kampanang ito ay magdudulot ng ilusyon sa mga tao. Mahina lang, magiging baliw. Malala, mamamatay. Kapangyarihan ng liwanag. Magtipon-tipon kayo rito. Sumikat ang liwanag. Nawala ang dilim. Pagkawasak. Guro Tai, anong nangyari sa iyo? May nakagawa na naman para sirain ang bitag ko. THT Bao, anong nangyari sa iyo? THT Bao, may maliit na piraso ng salamin. Mag-ingat ka, baka masaktan ka. Parusa mo, lalakad ka sa ibabaw ng bubog. Sige na, masasamang espiritu. Tapos na. THT Bao, bakit namumula ang mga mata mo? Ayos lang. May buhangin sa mata ko. May buhangin ang mata mo, ano? Hayaan mong hipan ko. Sige, sige, wala na ang buhangin. Lolo, ikwento mo sa akin ang mga detalye ng libing ni Papa. Sige. Hindi maganda. Buhay pang inilibing ng tatay ko. Anong sinabi mo? May nakadiskubre na kaya? Ayos lang. Tapos na ang patibong. Isang huling hakbang na lang. Magtatagumpay ang lahat. Ang libingang ito'y napapalibutan ng masukal na kagubatan. Walang sikat ng araw. Walang anumang buhay na nilalang na nakikita. Pati ang hangin ay tila wala ng buhay. Tirahan ito ng mga demonyo kaya.
Tirahan ng mga demonyo. Ano naman? Kung ililibing sa ganitong lugar, sasakupin ng lamig ang kaluluwa. Hindi na ito muling magiging tao. Sino iyon? Bakit nila ito ginawa? Tigilan ninyo yan. Tatay, ano po ang ginagawa ninyo? Sabi ni THT Bao, si TIUVIN ay binuhay na lamang. Gusto kong buksan ang kabaong. Paano mo naman paniniwalaan ang sinasabi ng isang bata? Si Xiao Yuan ay idineklara ng patay ng doktor. Ginagawa mo yan. Ayaw mo bang mapayapang mamahinga na siya? Oo nga, sabi nila, mas mabuti nang ilibing na lang. Inyong huhukayan ng kabaong. Hay nako, anak ka nang walang utang na loob. Ang Katie ko. Bakit ang Katie ng katawan ko? Ang Katie. Bata ka, anong ginawa mo sa akin? Ako. Gusto kong buksan ang kabaong. Ako ang legal na asawa niya. May karapatan akong malaman ang katotohanan tungkol sa pagkamatay niya. Kahangalan, mahal na mahal ka niya noong nabubuhay pa siya. Bakit mo nagawa ito? Umalis ka. Nanay, kung makuha nga nila ang labi niya, ano ang gagawin natin? Ano ba ang kinakatakutan mo? Kutan mo. Kumakalma ka. Lolo, ayos ka lang po ba? Ayos lang ako. Sawang-sawa ka na ba sa buhay? Hinaranggan mo pa ang daan ko. Nagmamadali ka bang mabuhay ulit? Ang kulit naman ng batang ito. Umalis ka na nga. Bata, ayos ka lang ba? Tanga mong matanda, umalis ka na. Ang basura ay dapat nasa basurahan. Huwag kang lalapit sa kanya. Delikado. Bata. Salamat sa pagligtas sa akin. Inaanyayahan kita na kumain. Hindi na. Napakaabala ng mga mortal. Gutom ka kung hindi ka kakain. Tara na. Sige, tara na tayo. Kung ano ang gusto mong kainin, mag-order ka lang. Ang ganda. Pakainin mo na ako ng lahat ng ito. Nakikita ko ang batang ito. Nakakaiba ang pakiramdam ng pagiging malapit. Batang lalaki, ilang taon ka na? 50 taon po. Ang katawang ito, mukhang mga 5 taon lang. 5 taon. Kung hindi nangyari ang aksidenteng iyon noon, 5 taong gulang na sana ang apo ko, ano? Ang bata, nasaan ang mga magulang niya? Tapos na. Nakalimutan ko na ang nanay ko. Salamat,
matanda. TH Tibaw. TH Tibaw. Saan ka pupunta? Pinag-aalala mo ako ng sobra. Ako. Malapit ba ang mga mahal mo sa buhay? Chairman, bakit ka palihim na umalis? Wala pa rin bang balita kay Luying? Naghahanap pa rin. Pitong kayamanan, hindi na nagniningning. Nandito na tayo sa Jiangtan. Ang mga mahal mo sa buhay ay marahil malapit na dito. Dahan-dahan nating hahanapin. Tara na. Sasamahan kita para maghanap ng pera. Kumita ng pera, manghuhula, manghuhula. Kung hindi tama, hindi ako magcha-charge. Ang itim ng mukha mo. Parating na ang malas, $1,000. Tutulungan kitang alisin yan. Nababaliw ka na ba? Huwag kang umalis. Nawawalan ka na ng maraming pera nitong mga nakaraang araw. Dahil yan sa mukha mong anghel. 500 lang naman. Tutulungan kita. Iyong munting manloloko. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Shibaw-baw. Ang paraan ng paghahanap buhay na sinasabi mo. Ito ba yun? Ang mga mangmang na ito. Ilang tao na ang nagmakaawa sa akin. Hindi ko naman kailanman pinansin. Marunong ka palang manghula. Sige, tulungan mo ako. Makakabangon kaya ako, 1 minuto lang. Tutulungan kitang tumayo. Manloloko nga naman. Tapos naniniwala pa ako sa batang yun. Ang mga paa ko, parang may pakiramdam na ang mga paa ko. Kaya ko nang tumayo. Gumaling na ang mga paa ko. Nakakalakad na ako. Kaya ko na talagang maglakad. Presidente, may balita raw na may isang batang doktor na manghuhula. Napakatama. Tinulungan niya ang isang paralisadong tumayo. Gusto mo ba? Subukan nating hanapin ang dalaga sa ganitong paraan. Sige. Dali, dalhin mo ako roon. Sundin mo ako. Sisiguraduhin kong yayaman ka. Satbo, tingnan mo. Matanda. Kaibigan ba siya? Ang bata, magkakilala ba kayo? Ikaw nga. Ikaw, sino ka ba? Ako ang lolo mo. Hindi mo na ba ako natatandaan? May amnesia siya. Amnesia. Kasalanan ko dahil hindi kita naalagaan ng mabuti. Ikaw nga ba talaga ang lolo ko? Oo naman. Ito ang bahay natin. Ang anteng-anteng ng mga ninuno. Nabasa na ito ng dugo ko. Magniningning ito kapag nakita mo na ang kamag-anak mo. Ang matandang ito, talagang lolo mo siya. Anong matandang lalaki? Bastos. Lola na lang. Siya ang anak kong si TH Tibaw. TH Tibaw. Kamukha niya si AVIN noong bata pa.
Magkamukha nga sila. May apo na ako, may apo na talaga ako. Saklalahan ninyo ako. Dati, isang makapangyarihang Diyos ako. Ngayon, nahulog na ako sa mortal na daigdig. At naging isang inaanak na lamang. Kin NGN, makakauwi ka na. Ang ganda ng pakiramdam ko. Kaya pala, ang kuya at hipag ko ay nasa ibaba. Pwede na ring maging kampante. Siya ang iyong tiya, si Shenli. At ito naman ang iyong pinsan, si Jin Quan. Tiya, kamusta po ang pinsan ko? Ang daming masamang enerhiya. Ang klaseng masamang enerhiya na ito. Kung mahina lang, araw-araw ay may sakit. Paralisado na sa higaan. Kakaiba talaga. Ang ganda pa rin ng kutis nila. Siya po ang tiyahin mo, si Shenli. Siya naman ang pinsan mo, si Jin Quan. Magandang araw po, tita. Magandang araw po, kuya. Napagod na kayo, huwag na kayong magpakumbaba. Xing Yan, pagod na tayong lahat, magpahinga na tayo. Sige. Akala ko, patay na siya. Hindi pala, ngayon may dala pa siyang bata, para makipag-agawan ng mana. Huwag kang mag-alala, nandito ako, hindi niya magagawa iyon. Dalaga, nilalamig ako ng sobra, tulungan mo ako. Ano iyon? Nanaginip ka ba ng masama? 7 kayamanan. Nanaginip lang ako ng aking ama. Ayos lang yun. Panaginip lang iyon. Matulog ka na. Kapangyarihan ng liwanag. Alisin ang masasamang panaginip. Mga Diyos, sumunod kayo. Kapangyarihan ng langit at lupa, tulad ng iniutos ko, lumapit kayo. Munting Diyos, tinawag ninyo ba kami? Ano po ang nangyari? Itim at puti, hanapin ninyo agad ang aming ama. Tawagin mo siya rito para sa akin. Ang munting Diyos, wala siya rito, umalis na siya sa impyerno. Kung hindi ka magparehistro agad, hindi lalampas sa 7 araw. Ang kaluluwa ay mawawala na magpakailanman. Naintindihan ko na. Gusto ko uling subukan kung ano to. Anong klaseng demonyo ang nanggugulo rito? Kaya naman pala ito ang dahilan. Bakit may mga itim na insekto rito? Ito ang tinatawag na itim na insekto. Sumisip-sip ito ng enerhiya ng tao. Kaya pala, lately, palagi akong nakakaramdam ng panghihina. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Sundin mo ang aking tagubilin. Ineng, lumapit ka na rito.
Sige po, Lolo, simula ngayong gabi. Makatulog ka ng mahimbing. Ang batang ito, walang modo. Apo ang dapat mong itawag sa akin. Ayos lang, ayos lang. Mabait na apo ko ito. Iyan ang palayaw na ibinigay niya sa akin. Oy, TH Tibaw. Saan mo ba natutunan ang galing na iyan? Matalino ako talaga. Natural na henyo. Mabuti. Mabuti naman. Ang pamilya natin, ang lahi nga naman ng mga THM ay magagaling. Tama po, Lolo. Kanino po galing itong painting na ito? Galing po ito kay THM Le. Kay tita. Huwag mong sisihin. Ang laki ng itim na usok. Pero siya ay maayos pa rin. Simula nang mamatay si AVIN. 5 taon na ang nakalipas. Siya ang nag-aalaga sa akin. May problema ang painting na Sonhado na ito. Matanda, may itatanong ako sa iyo. Sino ang naglibing sa tatay ko? Yun ay, inaasikaso ng tiyahin mo mula simula hanggang matapos. At nagpaalila pa siya ng dalubhasa, para sa 3 araw na pagdarasal. Pagkatapos ay inilibing na ang kabaong. Dalhin mo ako roon para makita ko. May naiwang mga gamit ba siya? Iyan ang mga naiwan ni AVIN. Nasa silid-aklatan lahat, samahan kita roon. Ang mga gamit ni AVIN. Nasa silid-aklatan na ito lahat. Bawal pumasok. Simula nang mamatay si AVIN. Ang silid na ito ay naging ang bawal na lugar ng pamilya natin. May isang katulong na pumasok dati tapos nagulumihan siya. At may isa pang katulong na pumasok doon, tapos namatay din. Kaya lalo ko dapat puntahan at tingnan. Pati ba naman ang mumunting bitag na ito ay gustong saktan ako? May mali. Hindi epektibo ang mahika. May gasgas sa kabaong. Si Xiao Wei ay talagang inilibing ng buhay. Kawawa naman. Lolo. Dali, bilisan ninyo. Dalhin ang presidente sa kotse para makapagpahinga siya. Mag-ingat kayo. Mahal kong pamangkin. Ang hayop na doktor na iyon. Pinatay ka niya. Pinsan. Dapat tayong maghanap ng ibang doktor pa. Umiiyak-iyak ka pa, nagpapanggap na mabuti. Shi Baobao, tita mo pa rin naman ako. Bakit mo naman nasabi sa akin yan? Gusto ko sanang itanong sa tiyahin ko. Ilang taon ka na ba? 52 na ako. Ha, 52? Sa itsura mo kasi. Parang mga 30 lang. Akala ko pa naman. Ang ate ko pala iyon. Para kayong magkapatid. Kasi marunong akong mag-alaga ng sarili ko. Oo, tama ka. Gamit ang buhay ng iba, para lang mapanatili ang ganda. Huwag kang magbiro ng ganyan. Sasampalin kita. Anak.
Ganito pala ang masampal sa bibig. Gusto mo bang mamatay? Sino ka ba talaga? Ako ay isang Diyos. Ang trabaho ko ay parusahan ang mga masasama. Ikaw ay isang aswang. Tara na, umalis na tayo. Dali, dali. 7 kayamanan. Ano na ang gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala, may paraan ako. May napakalakas na liwanag doon. Isang lugar na may magandang feng shui. Pakilipat naman po ang puntod ng tatay ko roon. Sige po, tatawagan ko po ang mga manggagawa para ilipat ang puntod. Ang iba pa po, bahala na ako. Master Choi, ang apo ko, isang halimaw pala. Alam niya na inaabot ko ang buhay ko. Isang maliit na bata lamang. Anong nakakatakot? Malapit na ang oras. Simulan na ang plano. Damyugo ka. Lahat ay susunod sa akin. Dumating na ang magandang panahon, ang buhay ay magiging kamatayan. Ang kamatayan ay magiging buhay, susunod sa akin. Humihingi ng kapangyarihan sa langit at lupa, binabago ang buhay at kamatayan. Ginagamit ang buhay ng iba para pahabain ang buhay. Master, ano pong nangyari? Bakit wala pong reaksyon? Dahil may hawak kang balahibo ng baboy. Ikaw. Ang buhok ng ama ko, nasa akin na ito. Paano mo nalaman? Ang mga taong nagnanais na pahabain ang kanilang buhay, ay dapat magdala ng balahibo ng kanilang pinakakinamumuhian na kaaway, hanggang sa matapos ang mahika ng pagpapatuloy ng buhay. Mga Hangul. Iyan ang iyong ama. Masakit ako. Oo nga, sige. Iyan ang tatay ko. Ang mabuting apo ko, talagang matalino. Shaoli, bakit mo ginawa iyon? Dahil hindi ako mabubuhay ng nakalipas na 50 taon. Ayoko nun, hindi ko pa naranasan ang buhay. Una kong pinansin ang anak niya sa sinapupunan. Balita ko raw, napapatagal daw ng pagbubuntis ang buhay. Pero huli na siya. Swerte ninyo't nakaligtas kayo. Walang dapat masaktan sa anak ko. Ang sakit ng mukha ko. Bakit siya naging ganito? Ang mahika ng pagpapahaba ng buhay. Magiging mas mahaba ang buhay at magiging bata ulit. Kung mabibigo, ang mga organo ay hihina rin. Iyan ang kapalit. Ngayon ang araw na minsan lang sa 10 taon. Kung magtagumpay, siya ay magiging bata ulit.
Ngunit kung mabibigo, agad-agad darating ang side effects. Bakit ko ba naging anak ang isang tulad mo? Suwail. Akala mo ba ang buhay lang ni Qin Yuan ang kinuha ko? Pati ang buhay ng kuya mo at ng hipag mo ay kinuha ko rin. Hindi ba't kasalanan mo naman lahat ito? Mas mabuti pang hindi mo na lang ako isinilang. Anak na ito. Lolo. Mabilis ang tibok ng puso. Dali, pahigain ninyo siya. Sige. Bitawan mo siya. Muntik na akong magtagumpay. Maaaring mabuhay ang mga magaganda at bata ng mahigit sa 100 taon. Kasalanan ninyo ito, dahil sa inyo ako naging ganito kapangit. Ito ang bunga ng inyong masasamang gawa. Sasamahan ko siya sa pagbagsak. Huwag kayong lalapit. Lalapit pa kayo, papatayin ko siya. THT Bao. Huwag kayong lalapit. Huwag mong hayaang saktan ka niya. Huwag mo akong isipin. Sinasabi ko sa iyo, pakawalan mo siya agad. Mamatay na tayong dalawa. Huwag mong gawin iyan, THT Bao. Tumigil ka na, hindi na kailangan. May isa pa akong sikretong sasabihin sa iyo. Nagkamali ka ng pinagkatiwalaan. Walang ganoong magic. Niloloko mo ako. Gumanda ang itsura mo, dahil sa ininom mong gamot mula sa kanya. Gawa iyon sa iba't ibang uri ng kabute sa bundok. 7 ang kulay noon. Isang uri iyon ng nakamamatay na lason. Kaya pala, matagal ka na palang may lason sa katawan. Ngayon lang ito sumidhi. Tara na, umuwi na tayo. Lolo. Nanay. Ang anak ko. Sino ba yung pangit na matandang babae mo? Ako ang nanay mo. Wala na akong maraming oras. Nanay, tingnan niyo po akong mabuti. Shibaobao. Qing Yan. Hindi ko kayo mapapatawad. Shibaobao, hindi ko alam kung paano mo nagawa ang mga kakaibang kakayahan na yon. Pero may sasabihin ako sa iyo. Ano po iyon? Mula ngayon, kapag nakaranas ka ng mga ganoong panganib, matuto kang ipagtanggol ang iyong sarili.
Huwag kang magpapadalos-dalos. Ang hinihiling ko lang naman ay, maging malusog ka at masaya. Iyan ang pinakamalaking kahilingan ko. Sige, huwag ka nang magsalita pa. Matulog ka na. Ikaw ba si TH Tibaw? Anak ko ikaw. Para na rin. Salamat sa iyo, TH Tibaw. Tinulungan mo ako. Nilinis mo si Lolo at si Kin NGN. Walang anuman. Mula ako sa langit. Dahil gusto kong parusahan ang masasama. Anak ko. Hindi kita naipagtanggol ng maayos, pati na rin ang iyong ina. Ayos lang. Ngayon, pumunta ka sa panaginip nila para magpaalam. TH Tibaw. Ikaw na lang ang lalaki sa bahay ngayon. Pangako mo sa akin, aalagaan mo ng mabuti si Mama at si Lolo. Ha? Huwag kang mag-alala. Pangako, 100 taon, hindi magbabago. Bata ka ba? Sige. Huwag kang mag-alala, gagawin ko yun. Qing Yuan, huwag kang umalis. Nanay, gising ka na po. Anong itatawag mo sa akin? Ikaw ang nanay ko. Shibaw-baw. Ang tawag sa iyo ay namatay at nabuhay ulit. Ito ang unang beses na tinawag mo akong nanay ng ganyan. Sobrang saya ko. Shibaw-baw. Kinapopotan ko ang mga babaeng umiiyak. Hindi ko alam kung paano mapapatahan si Mama. Hindi mo na kailangang gawin iyon. TH Tibaw. Naalala mo na lahat? Lolo, tatay mo, ikaw, naalala mo na nga lahat? Lolo. Wala na si Mama. Nararapat lang siyang mamatay. Hindi ko rin nakalain na magagawa niya iyon. Ako. Sige na nga. Ako naman kita. Hindi na kita sisisihin pa. Umalis ka na rito, Lolo, ngayon. Mag-ingat ka. Hayop na matandang to. Hintayin mo lang ako. Shibaw-baw, gising ka na. Lumapit ka, gusto kitang yakapin. Gising na si Shibaw. Qing Yan, kumusta na ang pakiramdam mo? Tay, okay na po ako. Naalala ko na po. Mabuti naman. Ang dating trabaho ng kumpanya, inaasikaso ng iyong tiya, ngayon ay wala na siya. Ang kumpanyang ito, magiging lubhang magulong. Apo, umuwi ka na at pangasiwaan mo ang kumpanya. Sige, Lolo, huwag kang mag-alala. Ang cute ng bata. Anak ito ng dating CEO. Ang cute niya. Hindi lang cute, nakikita ko, ang cool at ang gwapo niya. Para siyang mini CEO. Ang gwapo niya. Ang gwapo. Ang batang mayaman. Pwede po ba akong makipag-picture sa inyo? Sige po. Gusto ko ring magpa-picture. Ang cute.
Hindi ko akalain na matatanggap siya ng mga tao. Akala ko, ayaw siya ng lahat. Ayaw siya ng lahat. Ang amo, mahal na mahal siya. Tara na, sa opisina ko. Magulat ka sa akin. Sige po. Saklolo. Ganoon ba talaga ang lahat ng tao? Diyos ko, bakit ka naging ganyan? Muntik na nila akong kainin. Dahil ikaw ay isang cute na bata. Gusto nila ako. Siyempre. Pero noon, tinanggihan ako ng lahat. Bakit natin siya nakilala? Umalis na tayo rito. Ano man ang gawin ng iba sa iyo. Mahal na mahal ka pa rin ng nanay mo. Totoo ba? Nagkamali ako. Maaari mo rin ba akong patawarin? Anak ko, mabait kang bata. Wala kang kasalanan. Nakikita ko na. Pinaparusahan mo lang naman ang masama at pinupuri ang mabuti. Bukod pa rito, ano kung nagkasala ka? Ako ang iyong ina. Huwag kang matakot. Suwail na bata. Gusto mo bang guluhin ang paraisong ito? Ang sinasabi niya, ito ba ang damdamin ng isang ina? Halika rito, Shibaw. Umupo ka. Maglaro ka na lang ng laruan. May gagawin lang ako saglit. Laruan ito ng mga batang 3 taong gulang. Ayoko niyan. Huwag kang tatakbo-takbo. Mag-ingat ka. Direktor Kim, may problema sa accounting ng kumpanya. Ano ang sinabi mo? May nagpadala ba ng pera? Hinala ko nga, Patanjin nga. Pagod na ako. Uwi na tayo. Nasaan na si TH Tibaw? Gusto ko ring magpamanghuhula. Mag-aalas 11 na ng gabi. Bakit wala pa silang uwi? Gusto kong magpamanghuhula. Kailan kaya ako mag-aasawa? Wala kang mapapangasawa. Bakit? Dahil transgender ang girlfriend mo. Anong kalokohan yan? Hindi ba siya transgender? Nasa tabi mo siya, dahil gusto niyang manloko sa'yo ng pera. Pagkatapos mong maubusan ng pera, maghahanap siya ng iba. Hoy Han. Bakit ang late mo umuwi ngayon? May nakita akong isang bag. Ang kasintahan niya ay lalaki. Talaga, ikaw. Ikaw ba ay transgender? Paano niya nalaman? Siyempre hindi ako. Nagsisinungaling ka. Sira ulo. Sinisisi mo ba ako? Ang ginang na ito. Hindi. Ang binata na ito, ang anak ko. Hindi siya nagsisinungaling. Kuya Han, antayin mo ako. 7 kayamanan. Mahirap basahin ang kalooban ng tao. Umuwi na tayo. Tara na.
Lolo. Ganito po ang sitwasyon sa kumpanya. Sige po. Siyasatin mo na lang. Siguro dapat kong baguhin ang aking kalooban. Dapat ko na itong iwasto. Ang matandang iyon, gusto ba niyang iwasto ang kanyang testamento? Ang batang iyon, pinapahina niya ang aking kapangyarihan. Ikaw. Gusto mo bang maghiganti kay Shibaw? Hindi maganda ito. Ano ang ginagawa ninyo rito? Dakpin ninyo siya. Protektado ko siya. Iyong kamahalin, ito ang tadhana niya. Huwag ninyo kaming pigilan. Umalis na kayo. Sige. Kaluluwa, sumunod ka sa akin, bumalik ka rito. Lolo. Ano iyon? Bakit basa na basa ang damit ko? Lolo. Bakit ka ba tumalon sa lawa? Tumalon sa lawa. Wala ito. Kanina ay dito ako nagpapakain ng isda. Tapos ay nadulas ako sa fish pond. Lolo, hindi ka naman nagpapakain ng isda ah. Hindi ko rin alam. Wala namang masamang hangin ang lolo mo. Imposible bang aksidente lang talaga to? Imposible. Anong nangyayari? Nabigo na naman ako. Hindi ako makapaniwala na totoo ito. Ang lolo ko, ang kakaiba niya ngayon. Hindi pwede, kailangan ko pa rin siyang protektahan. Lalaban pa kayo sa akin. Akin ang taong yan. Umalis na kayo rito. Sige. Kailangan talaga nating hulihin siya ngayon. Sobrang pagod na ako. Pero ang anghel na to, hindi natin kaya. Kaluluwa, sumunod ka sa akin, bumalik ka.
Mamamatay na naman kaya ako? Lolo, bakit mo ba ginagawa yan? May nagkokontrol na sa kanya. May nagkokontrol sa kanya. Lolo. May nangyari bang espesyal ngayon? Wala naman. Nagpadala lang si Kim Tuyun ng kaunting pampalakas. Anong pampalakas? Uminom ka na ba? THT Bao, ano ito? Kaya pala ganyan siya. Ano ito? Tubig ito ng kaluluwa, walang kulay at walang lasa. Basta't uminom ang tao, ang katawan nila ay makokontrol na parang isang puppet. Posible kayang ang masasamang mangkukulam ang gumawa nito. Maglalakas loob kayong saktan ng pamilya ko. Kaya mo ba talaga? Gaano na ba katagal? Kung hindi mo kaya, huwag mo nang gawin. Ano ang ibig mong sabihin? Kung kaya mo, gawin mo. Kung hindi, manahimik ka na lang. Marahil ay kailangan kong gumamit ng kakaibang paraan ko. Ano? Bakit mo ako sinasaktan? Imposible. Bakit mo nagawa iyon? Nagulat ka ba nang makita mo ako? Master Choi, ayos ka lang ba? Master Choi. Tapos na. Ginamit ni Kim Chul ang paraang ito para saktan ka. Napakasama niya. Marahil, alam niya. Gusto kong baguhin ang aking testamento. Pero binigyan ko na siya ng 100 milyon. Gusto pa rin niya ng dagdag. Ang sakim naman ng taong ito. Alo, hindi maganda ito. May problema na ang kumpanya. Apo, buhay ka pa pala. Ito ang lokasyon ko. Ngayon, ito naman ang lokasyon mo. Hindi na ito sa iyo. Ano ba ang balak mo? Isa akong shareholder ng kumpanya. May hawak ako ng 43% shares ng Shen Corporation. Pero 40% lang naman ang hawak mo sa kumpanya. Sabihin mo na. Kanino ba ang posisyon na ito ng pagiging direktor? Siyempre naman, kung sino ang may mas maraming shares, siya ang uupo dyan. Di ba? Tama siya. Maayos naman iyon sa akin. Ikaw, Nay, hayaan mo na siyang umupo dyan. Anak mo ba tong bata? Mas matalino siya sa'yo ng sobra. Huwag kang mag-alala, tuturuan ko siya.
Mauupo siya sa apoy. Dito nagpupulong ang mga matatanda. Shi Baobao, bata ka pa. Hindi ka pwedeng umupo rito, umalis ka na. Si Shi Baobao ang kinatawan ng lolo niya. Sino ang may lakas ng loob na paalisin siya? Napaalisin siya. Ayos lang. Sino ang umutot? Ang baho. Manahimik ka. Sa ngayon, akin ang pinakamaraming shares. Sino ang sang-ayon na tanggalin si Qin NGN? Pakisabi ang inyong boto sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay. Tay, anong nangyari sa'yo, Tay? Naputok ang puwet ko sa harap ng maraming tao. Tatawanan nila ako. Ayos lang yan. Ituloy na natin ang meeting. Bakit ang Katie ng puwet ko? CEO Wu, anong nangyari sa'yo? Hindi ka ba makapag-upo ng tahimik kahit saglit? Hindi ba komportable ang posisyon ng CEO? Hindi naman. Sa tingin ko, masyado siyang masaya. Parang gusto na niyang magsayaw dito. Lumalala ang pangangati. Hindi ko na kaya. Iyon lang ang mayroon tayo sa ngayon. Ang pagpapaalis. Pag-uusapan natin ito sa susunod. Sumakit na ang tiyan ko kakatawa. Basta masaya ka, okay na ako. THT Bao, ang bait-bait mo naman. Syempre naman, hindi kita hahayaang apiin ng sinuman. Direktor Qin, nakapag-imbestiga na po ako. Nagpadala ng pera si Wo Kuang sa pamamagitan ng isang pekeng kumpanya. Marami siyang biniling shares ng iba. Sa susunod na taon ay isapubliko natin ang ating kumpanya. Ang mga shareholder na iyon. Bakit nila ginagawa iyon? Ayaw nilang gawin iyon, pero pinilit sila ni Wo Kuang. Si Master Choi. Si Shi Baobao. Siya na naman ba? Pero, hindi pa nag-sign ang mga shareholder ng kontrata. Huwag mong hayaang mag-sign siya ng kontrata. Direktor Qin, kung nandito ka ngayon dahil sa mga shares, umuwi ka na. May mali yata ang pagkakaintindi mo, Mr. Hong. Marami ka nang naitulong sa kumpanya. Sabi ng lolo ko, salamat daw sa iyo. Upo ka. Parang ang weird ng bahay na ito. Tay. Sino yun? Lin, bakit ka bumaba? Gusto ko lang magpahangin. Sige. Lin. Tawagan mo ang doktor. Sige. Lin. Huwag mo na siyang tawagin. Kaya kung iligtas siya, bata ka pa. Pwede mo ba akong hayaang subukan? Wala ka na bang ibang paraan ngayon?
Anong ginagawa mo? Tinutulungan ko siya, may sumasaping demonyo sa kanya. Dinaanan ko ang demonyong iyon. Kapangyarihan ng langit, enerhiya ng liwanag, papatayin ang kadiliman, lipulin ang masasamang demonyo. Manda! Gusto kong ibenta lahat ng aking mga shares. Ginoo Hong, ang aking ama, si Wokwang. Siya na ang naging CEO ng Shen Corporation. Paano naman ang sa iyo? Sige, iyon na lang yan. Hindi ko ibebenta sa inyo. Kay Ching yan ko ibebenta. %3 lang ang hawak ko. Hindi ko alam kung makakatulong ako sa iyo. Nakatulong na kayo sa amin. Apat na 3% na ang hawak ko ngayon. Ako pa rin ang may pinakamaraming shares dito. Nakikita ninyo ba? Sino pa ang gustong maging CEO ko? Malapit nang magtagumpay ang plano ko. Anak ni Qin Engine, mula nang mabuhay siyang muli, nakikita kong kakaiba siya. Pero, ano ang gusto mong sabihin? Noong nakaraan, sinabi ni Ji Choi. Pagkatapos nilang maglaban, nasugatan ang bata. Ngayon na ang magandang pagkakataon para kumilos. Huwag mo na akong biguin pa. Sigurado akong magtatagumpay ako sa pagkakataong ito. Lolo, uwi na po kami. Shibao, nakauwi ka na pala. Gutom ka na ba? Oo, gutom na ako. Gusto kong kumain ng pritong manok. Ang takaw naman ng batang ito. Sige, heto na ang manok mo, kain ka lang ng kain. Iyong alaga, may inihanda akong sorpresa para sa iyo. Anong sorpresa? Sumunod ka sa akin. Sabi mo, ano ba yung espesyal na regalo? Hindi maganda ito. Dati, nasugatan na ako. Naubusan na ako ng lakas. Mga hayop kayo, maglalakas loob kayong atali ako. Akala ko ba, marami kang alam na mahika? Bakit hindi mo subukang makawala? Gusto mo bang mamatay? Huwag ka nang pumiglas, hindi ka makakatakas. Nakuha ko na ang kapangyarihan mo. Bakit kaya mo pa rin gumamit ng mahika? Nawalan na ako ng kapangyarihan dahil sa iyo. Ngayon, hihigantihan kita rito mismo. Mamatay ka na rito. Kumusta na? Wala na. Wala na rin. Tawagin pa ang iba, hanapin ninyo. Opo, Ginoo, hindi pwede. Ako na ang hahanap, Qin Engine.
Gabi na at madilim. Huwag kang pumunta. Nasa panganib ang buhay ni TH Tibaw. Sa kwintas na ito, pinatungan ko na ng dugo ko. Ito ang antang-antang ko para mahanap ka. Ibig sabihin, saan ka man mapunta, magkikita pa rin tayo. Oo nga. Mamatay ka na rito. Nanay. Shibaw, huwag kang matakot. Proprotektahan kita. Mama! Mama! Pakiusap, patawarin mo ako. Huwag mo akong patayin. Pinsan mo ako. Ang lalaking nakasuot ng itim. Siya ang may kagagawan nito. Salamat sa pagligtas mo sa akin doon. Mali ako, patawarin mo ako. Sinabi ko na sa iyo. Sundin mo ang utos ko. Pero nagpabeya ka naman ngayon. Ginoo, ang bata ay may malaking kapangyarihan. Gusto ko siyang patayin habang sugatan pa siya. Ang tanga mo naman, muntik mo nang masira ang plano ko. Kung mamatay ang katawan ng batang iyon, babalik ang kaluluwa niya sa langit. Alam ko nang nagkamali ako. Sa susunod, kung magtatangka ka pang kumilos ng mag-isa, ipaparamdam ko sa iyo ang hirap ng buhay. Huwag mong saktan ang anak ko. Nanay, walang makakasakit sa akin. Huwag kang mag-alala at magpahinga ka na lang. Ibibigay ko sa iyo ang magandang enerhiya ko. Hindi mo pa rin sasabihin sa akin. Handa akong mamatay para mapanagot ang aking kasalanan. Sige, tutulungan kitang gawin iyon. TH Tibaw, tumigil ka na. Butler Chu, ayos ka lang ba? Mama, siya ang nagdukat sa akin. Sigurado ka bang gusto mong patawarin siya? Minsan ka nang nailigtas ni Butler Chu. Naniniwala ako na pinilit siya ng iba. Si Butler Chu, bakit mo tinulungan si Kim Tuyen? At pati na rin ang ginawa ng manggagaway na si Choi. May sakit ang anak ko. Maaaring mailigtas siya ni manggagaway Choi. Nagkamali ako, nalagay kita sa panganib. Anong sakit ng anak mo? May muscular dystrophy siya. Dalhin mo ako sa anak mo. Tai.
Umuwi ka na. Xiao Kai. Sabi ko na sa'yo eh. Huwag kang babangon sa kama. Wala na akong silbi. Xiao Kai, napakagaling mo. Gaano nakatagal siyang ganyan? 1 buwan na ang nakakaraan, nadapa siya. Ngayon, hindi na siya tuluyang makakalakad. Ang bilis ng paglala ng sakit. Oo nga, sabi sa akin ng doktor na, napakabihirang kaso ito. Ito ang pinakamatinding uri ng muscular atrophy. Hindi siya may muscular atrophy gaya ng sinasabi mo. Hindi muscular atrophy. Ano ba ang sakit niya? Isang uri ito ng pagkaparalisa. May sumpa siya. Unti-unti nang hindi magagalaw ang katawan niya. Mga ordinaryong tao lang po kami. Wala po akong inaaway. Sa tingin ko, siya po iyon. Binata, pakisuyo ko po. Iligtas ninyo ang anak ko. Para masira ang sumpa, kailangan ko ng premium spring water. Nakuha na ang premium spring water. Maliligtas siya, di ba? Kailangan kong gumamit ng healing magic. Habang ginagamot mo si Linlin, 2 araw kang natulog. Huwag mo nang gawin yun ulit. Huwag kang mag-alala, magiging ayos lang ako. Nagbabago sina Yin at Yang. Panalo ang positibo sa negatibo. Gamitin ang kapangyarihan ng araw. Tapusin ang mga halimaw. Talagang walang silbi ka. Umalis na kayo rito. Ginoo Hong, si THT Bao ay hindi ganoon. Hintayin mo pa ako ng kaunti. Kung hindi ka aalis tatawag ako ng gwardya. Umalis ka na. Tay. Linlin, gising ka na. Sabihin mo sa akin, kumusta ang pakiramdam mo? Dati, nararamdaman ko, parang may mabigat na bato ang nakadagan sa dibdib ko. Nawala na. Alam ko na, dinaganan ka ng multo. Yang bulaklak na yan, manang tawag. Paborito yun ng mga multo. May antang-antang pang-akit ng kaluluwa yun. Kaya siya sinalakay ng multo. Ito. Lolo Hong. Sino ang nagbigay nito sa iyo? Regalo ito ni Lolo Wu. Gusto ni Linlin na ilagay ito sa kwarto. Kaya pala, ikaw pala ang unang gustong saktan ng lolo niya. Paano nangyari iyon? Wala naman akong ginagawa sa kanya. Ang gusto niya, yan ang parte mo. May sakit si Linlin. Oo, sumuko na ang mga doktor na pinapanta ko. Hindi nila maagapan. May kilala akong magaling na manggagamot. Doktor din siya. Pero, Mr. Hong, may mungkahi po ako. Ipagbili mo sa akin ang mga shares ng kumpanyang THM. Kung susundin mo ang sasabihin ko,
Gagaling ang anak mong babae. Wo Kwang. Ginoo, nandito na po ang anak ni Mr. Wow. Palayasin mo siya. Sige po. Teka lang. Nanay, gusto mo bang manood ng dula? Huwag kang magulo. Huwag kang mag-alala. Kim Tuen. Ang sakit ni Linlin. Lalong lumalala. Sinabi na po iyan ng tatay ko sa inyo. Hindi pa siya nagigising, dahil hindi ka pa pumipirma sa kontrata. Pumirma ka na lang. Dinalhan ko na siya ng doktor kanina. Kung pipirma ka sa kontrata, papagalingan ko na si Linlin. Gamutin mo na muna siya. Pipirma na ako sa kontrata. Ikaw, ano ang gagawin mo? Ano ang gusto mong gawin? Hindi na ako dalisay. Huwag kang lumapit sa akin. Layo ka sa akin. Ang pangit mo naman. Kaya naman pala ginawa mo to. Masaya ka ba? Kinakabahan ako. Kim Tuen. Sinaktan mo ang lolo ko. Hindi pa kita napaparusahan. Ngayon, sinaktan mo na naman ang iba. Ako. Sasabihin ko sa iyo, ang mga pag-aari ko, mas gugustuhin ko pang ibigay sa aso kaysa sa iyo. Hinding-hindi kita bibigyan, Liz. Hintayin ninyo ako. Paano nangyari ito? Naubos na ang enerhiya ko na pinaghirapan ko sa loob ng 10 taon. Kasalanan mo ito. Tama ang hinala mo. Ako ang gumawa nito. Susuntukin mo ba ako? Lumapit ka at suntukin mo ako. Ako. Maghihiganti ako sa iyo. Umalis ka na rito. Pinagkahiya mo ang ama at anak nila ngayon. Marahil, hahanap sila ng paraan para gumanti sa iyo. Wala silang magagawa sa akin. Dahil ako ay isang Diyos. Ngunit anak kita pa rin. Ikaw ang pinakamamahal ko. Oh. Bakit ang daming bumibili ng bulaklak ngayon? Araw kasi ng mga puso ngayon. Ganyan sila nagpapakita ng pagmamahal. Magbibigayan sila ng bulaklak. Tara na. Parang malungkot ang nanay ko. Siguro nami-miss na niya si tatay. Bitawan mo ako. Ginoohong, anong nangyari kay Linlin? Pagkagising ko sa umaga, nakita kong hiniwan niya ang kanyang pauso. Pinigilan ko siya, kaya tinalian ko siya. Imposible. Ang masamang mangkukulam ba ang gumawa nito? Hindi maaari. Siniil ko na ang kapangyarihan niya. Hindi niya magagawa ito. Pero ano bang nangyari kay Linlin? May nangyari ba sa anak ko?
Nayanig siya ng masamang mahika. Masamang mahika. Sino ang gustong pumatay sa anak ko? Si Wokwang ba ang gumawa nito? O si Kim Tuyên? Nakakita siya ng isa pang masasamang mangkukulam. Ito, hindi ko alam. Tutulungan ko muna siya. Ang enerhiya ng liwanag, ang enerhiya ng dilim. Sumunod sa aking utos, puksain ang demonyo. Ano ito? Pakiramdam ko may pumipigil sa akin. Sige. Wala na siyang panganib. Maraming salamat po, Shi Baobao. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Shi Baobao. Sa wakas, nahuli ka rin sa patibong. Papatayin kita. Gurong banal. Ang lakas na ibinigay ninyo sa akin ay napakamalakas. Ang batang si THT Bao. Nasaktan siya. Magaling ka. Mula ngayon ay susundin mo ang aking mga utos. Tutulungan kita sa pagkakataong ito. Mababawi mo ang iyong lakas. Ang iyong lakas. Sang-ayon ako sa iyo. Tama. Ikaw at ang batang ito. May sama ba kayo ng loob? Huwag mo nang itanong. Hindi ako sisigot. Shi Bao, sa wakas, nagising ka na rin. Gaano nakatagal akong tulog? 2 araw at 2 gabi ka ng tulog. Sobrang nag-alala ako sa iyo. Lumapit ka. Dahan-dahan kang bumangon. THT Bao. Tinulungan mo si Linlin na maalis ang sumpa. May nangyari ba sa iyo? Wala naman. Pagod lang ako. Gutom ka na ba? Kukuha ako ng pagkain para sa iyo. Ang kapangyarihang iyon, hindi ito para sa tao. Sino iyon? Susubuan kita. Hindi na ako sanggol. 5 na po ang edad ko. Kahit na 500 taon ka na. Anak mo pa rin ako. Sige, buka ang bibig. Totoo ngang 500 taon na ang edad ko. 500 taon na ang lumipas. Ngayon ko lang naramdaman ang pagmamahal ng isang ina. THT Bao, humihingi ako ng tawad sa iyo. Bakit mo naman nasabi yan? Gusto mo bang tulungan kitang mabawi ang posisyon mo bilang direktor? Kaya pala nasugatan ka. Shi Baobao, sa totoo lang, ang posisyon na iyan bilang CEO. Wala akong pakialam doon. Ang pinakamahalaga sa akin ay ikaw. Ang kumpanyang Shen ay kay Lolo. Ito rin ay bunga ng pagod ni Papa. Protektahan ko ang kumpanyang ito at poprotektahan kita. Magiging ayos lang ako. Isang maliit na Diyos ako, eh. Magiging ayos lang ako, dahil isang maliit na Diyos ako. Ang batang ito. Pitong kayamanan. May meeting ako sa kumpanya. Magpahinga ka na lang ng mabuti dyan sa bahay. Gusto kong sumama sa iyo. Hindi pwede, kakagaling mo lang sa sakit. Dapat magpahinga ka sa bahay. Nanay, kung gusto kong sumama, wala kang magagawa. Sige.
Bakit kaya ang tagal niya? Ang meeting na ito. May iba pa bang problema? Hindi pa rin tapos ang usapin noon. Pantay ang hawak nating mga shares. Kaya naman, botohan na lang natin ang posisyon ng CEO. Sumasang-ayon ako. Sino ang nag-nominate kay GNG bilang direktor? Itaas ang inyong mga kamay. Sino ang gustong mag-nominate kay Jiwoo bilang direktor? Pakitanggal ang inyong mga kamay. Suportado ko si Jiwoo. Suportado ko rin siya. CEO NG, nakita mo na ba? Sinuportahan nila ako para maging CEO ng kumpanya. Nanay, pero ang mga shareholder dito, binyantaan sila ni Mr. Wow. Direktor Wow, napakagaling ninyo talaga. Napakagaling ninyong gumawa ng mga ganito. Gumagamit kayo ng masasama at maruruming paraan. Sino ba ang sinisigawan mo? Kim Tuyun. Hindi mo na kailangang makipag-usap ng matagal sa kanya. Kung wala nang ibang sasabihin pa ang iba, simula ngayon. Ha-CUNG. Siya na ang magiging CEO ng kumpanya natin. Teka lang.